Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon po ay December 14, 2024 at 11 days before Christmas mga kababayan. Ito, malapit na naman ang Pasko. Kaya advance Merry Christmas po sa inyong lahat at advance Happy New Year. Yan. Okay. Ito guys, ano masasabi nyo rito? Dito sa sinasabi ni Sal Panelo mga kababayan. Itong si Sal Panelo talaga kung ano-ano sinasabi. At itong si Sal Panelo talagang every time na magsasalita, ito po'y nagpapalakas ang kanyang loob. Lahat ng sinasabi niya mga kababayan, pampalakas loob kasi alam niya sa sarili niya na talagang palubog na itong kanilang grupo. Itong grupo, itong Team Duterte. Kaya kung ano-ano sinasabi nito, kung ano-ano na lang ang pampalakas ng loob na sinasabi niya. O katulad nito mga kababayan, ano masasabi niyo rito? Sabi ni Sal Panelo, kapag pinakulong daw si Vice President Sara Duterte, ang patatakbuhin daw nila si Robin Padilla. Ayan mga kababayan, yan yung pumapasok na naman sa utak ni Sal Panelo. Kapag pinakulong si Vice President Sara Duterte, ang patatakbay namin si Robin Padilla. Kasi mga kababayan, etong si Vice President Sara Duterte, kahit hindi naman ipakulong kahit ma-impeach lang, wala na siyang karapatang tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno, kahit barangay captain, hindi pwede. So yan po ang magiging epekto ng impeachment. Kasi impeachment mga kababayan, tatanggalin ka lang na sa pwesto At hindi ka na bibigyan ng pagkakataong maglingkod, disqualified ka na, humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya kahit hindi ipakulong, pero mga kababayan, sa dami ng kaso, sa dami ng patong-patong na kaso kay Sara Duterte, meron pa lang criminal case At ito mga na-discover dyan po sa Quadcom. Actually, in aid of legislation yung Quadcom, pero alam ko, gagawin nila isasampa nila sa korte. At yung iba dyan, kagaya yan, NBI, may kaso rin siya ng death threat. So, napakaraming kaso mga kababayan. Kaya nga sabi ni Sara Duterte, siya ay mag-hire ng mga maraming abogado. Kaya, congratulations nga pala sa mga bagong abogado natin, sa mga bagong lawyers Ayan, apply kayo kay Sara Duterte. Naghahanap to ng abogado siguro, baka mabigyan kayo ng pagkakataon, magkatrabaho agad kayo. Kasi kailangan na ito, napakaraming abogado, daming kaso Diba? Siya na mismo nagsabi, mag-hire siya ng maraming abogado. O, syempre, para medyo tipid ng konti, yung kukunin mo yung mga bagong pasa sa board exam, sa bar exam. Kaya, daming pumasa, di ba? May mga pumasa na sa bar exam. Kaya pagkakataon niyo, apply kayo kay Vice President Sara Duterte. Malay nyo, di ba, kayo makuha at ipagtanggol nyo itong ating Vice Presidente sa impeachment o sa mga tambak-tambak na kaso na isinampalaban sa kanya. Yan po ayan po ang ang sitwasyon ngayon ni Vice President Sara Duterte. Kaya mga kababayan, kapag ito, ang ingay ng aso. Mas maingay pa yung aso kaysa sa akin Ano ba naman tong aso na to? Talaga namang sumasabay. Pag ako nagsasalita, sumasabay siya. Walang yung aso yan. Pwede ba i-reklamo yan? Pwede ba i-reklamo sa owner siya? Ayan, dalawa. Dalawa pa sila. Ewan ko kung naririnig ninyo pero sa akin kasi narinig wala tayong magagawa. Aso yan Pag nagreklamo ka, magagalit pa yung may-ari. Di ba? Wala po talaga. Ang mundo ngayon ay talagang baliktad na po. Siya na nakakaperwisyo. Yung alaga nila nakakaperwisyo. Pero sila pagalit kapag nagreklamo ka. Kaya, bahala kayo. Mag-ingay kayo dyan. Pero sana hindi masyado marinig dito sa ating video. Anyway, mga kababayan, so kapag nakulong daw si Vice President o na-impeach mga kababayan, ang patatakbuhin nila sa 2028 si Robin Padilla.
Ano masasabi niyo mga kababayan? Comment nga kayo kung ano masasabi ninyo. Kasi sabi ni Panelo, eto mga kababayan, sabi niya, pag si Robin Padilla, game over. Parehas daw ni Inday Sara, game over din yan. Ibig sabihin ni Panelo. Kapag si Robin Padilla ang tumakbo bilang presidente sa 2028, game over. Ibig sabihin, winner daw, panalo daw, sabi ni ni Panelo. Kasi kung si Inday Sara daw ang tatakbo sa 2028, game over din daw. Ibig sabihin, sure win. Anong sure win? Paano naging sure win? Doon nga sa survey, hindi siya makalagpas kay Tulfo eh. Hindi nga siya makalagpas kay Tulfo eh. Lagi siyang talo kay Tulfo dyan sa survey. Hindi pa nagsasabi si Tulfo na tatakbo siyang presidente, pero may survey na lumalamang si Tulfo. Si Sara Duterte, alam naman ng buong mundo ng buong Pilipinas na tatakbo ito bilang presidente. Ngayon pa nga lang, gusto na maging presidente. Ngayon pa lang, nangangarap na gumagawa na ng paraan para mapatalsik itong si Presidente Marcos sa pwesto. Ibig sabihin talagang pangarap nito maging presidente. Pero sa survey nga, hindi makaporma Tapos sasabihin ni Panelo, ano raw? Sure win na raw? May game over ka pang nalalaman. Yan, sabi ni Sal Panelo. At kung sakaling mang ma-disqualify si Sara Duterte, meron daw kapalit. At yan, si Robin Padilla. Si Robin Padilla. At sabi niya game over din daw. Sure win. Paanong sure win? Ang dami na nga tao nagsisisi. Bakit na iboto nila niya sa Senado eh? Unang-una, ano ba pinagagawa niyan? Sa Senado, kain lang ng kain. May dalawang senator nag-aaway sa harapan niya. Anong ginagawa niya? Chicha lang ng chicha. Mukbang lang ng mukbang diyan sa Senado. Habang nag-aaway yung sa Taguig saka doon sa Makati. Yan ba yung sinasabi niyang mananalo? Tapos doon sa mga hearing, ang sipag umatin ng hearing. Pero wala naman, nakaupo lang. Napapanis lang ang laway, maghapon nakaupo doon, inabot na ng gabi, kain lang ng kain. Tapos sasabihin ni Panelo, sure win, game over. May pag-game over ka pa nalalaman. Baka nananaginip pa. Alam niya, ganun talaga pag isang pirma na lang ni Kibuloy, etong si Sal Panelo, baka alam niyo na kung saan mapunta to. Sasama daw kay Duterte to sa impyerno sabi. So yun mga kababayan, yan ang sinasabi at yan po ang tawag dito, ang nag-hallucinate na ata to si Panelo dahil kung ano-ano sinasabi at kung ano-anong pampalakas loob yung sinasabi niya. Na ito nga si Robin Padilla ang papalit kung sakali man ito si Vice Presidente Sara Duterte ay ma-impeach o ma-disqualify o makulong. Kaya guys, ano masasabi ninyo mga kababayan? Comment nga kayo kung ito bang si Robin Padilla ay tumakbo. Game over na ba? Alam ko game over talaga. Alam ko game over dahil talagang talon-talo ka, hindi ka mananalo. So yan po ang sinabi ng kay Sal Panelo, sir. Alam niyo sa totoo lang, payo ko lang. Tigilan niyo na yung mga pangarap niyo na yan. Kasi unang-una baka pirmahan na ni Kibuloy. Baka pirmahan na Kibuloy, di ba? Sabi kasi ni Kibuloy, siya ang may hawak ng daan papunta sa impyerno, hindi sa impyerno, sa langit at lupa. Kaya baka hawak ko ang inyong mga kaluluwa. Pipirmahan ko lang yan. Alam nyo na kung saan kayo pupunta. Ay sabi ni Kibuloy So kay Sal Panelo, sir, ingat po kayo kasi baka kakadakdak nyo dyan, pirmahan na ni Kibuloy. Yun yung inyong entrance fee. Entrance. Doon po sa sasabi ni Duterte. Alam ni Duterte kung saan siya pupunta doon, sama ka na ron. Masaya ron. Okay, so yun lang mga kababayan. Yan po yung panibagong ewan ko kung nasisiraan na ata ng ulo itong si Salvador Panelo.
at kung ano-ano na nasasabi. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, mag-comment kayo kung ano sa tingin ninyo ang medyo sitwasyon na ng utak ni Panelo. At itong mga pinagsasabi niya na kung sakali daw si Vice President Sara Duterte ay ma-disqualify, ang patatakbohin nila si Robin Padilla, at kapag si Robin Padilla ang tumakbo, game over. Ibig sabihin, sure win daw. Yan hindi ko alam kung ano yung game over niya, sure win ba o siguradong talo. Hindi naman niliwanag, pero sigurado naman na hindi naman magsasalita ito na talo. Sure win, yan ang gustong palabasin ni Panelo. Ayan mga kababayan, yung nga sinasabi na itong pampalakas loob, wala talaga lahat ng sinasabi na ito ni Panelo ay talagang pampalakas ng loob dahil alam naman niya, o niloloko niya yung sarili niya. Alam niya naman niya sa sarili niya na talagang palubog na itong mga Duterte. Okay, so yun lang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.